Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating pinakabagong video. At update po pala dito kay Atisa Manalo dahil nag-extra po siya bilang Star Patroller ng TV Patrol na kung saan ay marami ang mga netizen na humanga sa kanyang hosting skills. At the same time, pag-uusapan rin po natin itong mga issue dito kay Tara Valencia na kung saan ay na-involve itong pambato ng Germany para sa Supranational 2025 na si Ana Valencia. So mga kapolitika, parang controversial ito ngayon dahil parehong Valencia at the same time yung taga Germany na pambato sa supranational ay pumunta po dito sa Pilipinas para magkaroon ng media briefing or press conference. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At mga kapolitika, marami po ang humanga dito kay Atisa Manalo sa kanyang hosting skills sa TV Patrol kasi nag-extra siya dito sa Star Patroller na segment. So pwede rin po pala itong si Atisa at napaka-flexible niya. So aside from this is pag-uusapan rin po pala natin dito itong si Tara Valencia na kung saan ay maging pambato natin sa Supranational sa 2025. So basically is marami po ang nag-react dito sa isang post sa social media kasi yung pambato ng Germany na isang Valencia rin, si Ana Valencia, ay andito sa Pilipinas para gawin yung press conference. So marami mga kapolitika ang nagsasabi bakit nandito daw siya sa Pilipinas gayong pambato siya ng Germany. Well, the fact kasi na isa rin siyang Pinoy, may dugong Pinoy mga kapolitika. So mas pinili niya dito sa Pilipinas dahil ang Germany is hindi naman powerhouse yan ng mga beauty contest. So dito siya sa Pilipinas dahil kilala tayo pagdating sa mga beauty pageant. So nandito po si Ana Valencia. So hindi tuloy maiwasan ng mga ibang netizen na ikumpara siya dito sa ating kandidata na si Tara Valencia. Ang sabi niya ay mas mabuti pa daw or mahirapan daw si Tara Valencia sa laban sa Miss Supranational 2025 dahil mas magaling daw or mas maganda itong si Ana Valencia dahil sa kanyang comm skills. Kasi alam naman natin yung weakness ni Tara Valencia ay yung comm skills nga at yung pagsagot sa mga Q&A. So dapat yun ang mapolish sa kanya, but pagdating talaga sa ganda at yung overall yung image nila ay hindi talaga mapag-iwanan itong si Tara Valencia dahil pwede siyang pambato sa mga Latina. So kung siguro maganda lang yung Q&A niya doon sa Miss Universe 2024 last year ay hindi malayo na siya ang ipinadala ng ating bansa. Well, ang talagang problema lang sa kanya mga kapolitika ay yung comm skills nga. So sabi dito sa post ay kasi sumagot na rin po itong si Tara Valencia. Sabi dito sa post, "My heart goes out to Tara. It's disappointing to see a former Miss Supranational Philippines siding with Germany and saying mahihirapan si Tara. That kind of comment, especially from someone who once wore the same crown, is disheartening. But I stand firm in this. Those who are doubted, underestimated, and brought down are often the very ones who rise the strongest. Tara has that heart, the grace, and the fire, and I believe she'll prove every doubt wrong." So ito mga kapolitika ay post daw ng isang former beauty pageant dito rin sa Miss Supranational na kung saan ay nagbigay siya ng assessment na baka daw mahihirapan itong si Tara Valencia dito sa pambato ng Germany na meron ring dugong Pinoy. So ang tanong ng nakarami ay bakit nandito daw siya sa Pilipinas, para lang daw ba magkaroon ng kontrobersiya at iskandalo dito sa ating kandidata sa Miss Supranational. So sumagot na rin po pala itong si Tara Valencia at the same time yung nagpost po nito ay yung nagbigay ng comment mga kapolitika ay si Dindy Pajares na Miss Supranational 2021 at top 12 semi-finalist lang. So sumagot po itong si Tara Valencia. Sabi niya, "Hi everyone, sorry I was on the road from Baguio to Manila and was on DND. Woke up to all your messages. While your messages of support are very heartwarming. I've worked and met Ate Dindy and Ana and consider them as queen sister. So I'm sure 100% no harm was meant. Kumari ko mga yan, let's keep on cheering for Pinays. And let us remember, nothing worth having comes easy. And pagpapatuloy kong paghirapan, sungkitin ang pangalawang corona para sa atin.
Love and Light. So ito po ang naging post ni Tara Valencia, mga kapolitika. So nakakaawa. Although everyone naman is entitled to their opinion, siguro ay ano lang yung i-minimize po natin yung pagbibigay ng mga negative comments dahil nakakapekto rin po ito sa ating mga kandidata. So nakakaawa at talagang marami po ang na touch dito kay Tara Valencia, na kung saan sa kabila ng pag-underestimate sa kanya ay tamang pag-uugali pa rin po ang kanyang ipinakita. So marami ang bumibilib dahil napaka-humble nitong si Tara Valencia. So kahit ganun pa man na kung saan ay negatibo at talagang maliit ang pagtingin dito kay Tara Valencia at sa kanyang kakayanan, ay hindi pa rin po siya nawawala ng pag-asa, which is yun talaga dapat ang taglayin ng isang beauty queen. So marami ang humanga dito kay Tara, at the same time yung nagkaroon siya ng simpatya sa publiko. So sana ay suportahan rin po natin itong si Tara dito sa kanyang maging journey sa Miss Supranational 2025. Okay? So yun po ang aking maging reaksyon at ang aking maging opinion dito sa pag-comment ng isang former Miss Supranational Philippines 2021. So ano ang inyong mag-reaction, mga kapolitika, na baka mahirapan daw itong si Tara Valencia dito sa pambato ng Germany na si Anna Valencia? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.